Hello mga kapatid! Pwedeng-pwede tayong gumawa ng burn cake kahit wala tayong edible paper o kaya ay file paper. Tara, let's! At simulan po natin ang paggawa. Ito yung pan na gagamitin ko para makagawa tayo ng sample na burn cake. So, yung ibabaw lang naman ang aking lalagyan ng design. So, gumamit lang din ako dito ng lumang photo paper. Nilagyan ko lang to ng tape para hindi masyado magalaw sa pan ang ating photo paper. Gaya ng typical na cake, lalagyan lang natin to ng icing sa side. Medyo tataasan lang natin yung pagpapipe para mamaya paglalagay natin ng papel na susunugin ay hindi naman maaapektuhan yung ating photo paper. After sa icing sa side, pwede na natin ilagay dyan yung papel na susunugin. At ito nga yung papel na gagamitin natin. Mamaya i-reveal natin kung ano bang papel o anong tawag dito sa papel na gagamitin natin na murang-mura at talaga namang pwedeng-pwede nating ipantapat sa edible paper or file paper. Gugupitin ko lang yung papel ayon sa size ng cake o dito sa pan na pang-sample natin. Ito yung papel na pwede natin pantapat sa ating file paper. Hindi rin siya pwedeng lagyan ng print dahil sa sobrang nipis niya ay kakainin lang siya ng ating printer, baka masira pa ang ating printer. Kaya ganito naman po ang ginawa ko. Gamit ang edible pen, sinulatan ko na lang siya ng message. Halimbawa na lang nito na happy birthday. Ayan. After natin gawin yung message, ilalapat na natin yan dito sa ibabaw ng ating cake. After natin mailapat ng maayos ang ating papel, ay pwede na natin nilagyan yan ng icing sa ibabaw, sa side din, para mas magandang tingnan. So, sa tingin ko pati, mas maganda kung mas malaki po yung pagkakasulat natin ng happy birthday para totally natatakpan niya yung design dun sa photo paper sa loob. Kung sa tingin nyo po ay pangit kayong magsulat, pwede po tayong mag-print sa bond paper ng mga message at susugin po natin gamit itong ating papel na susunugin. Sa pamamaraan pong ito ay makakapag-offer tayo sa ating mga kliyente ng trending na cake na hindi po sila gagastos ng ganong kalaki. Huwag lang po nating kalilimutan na i-inform ang ating mga kliyente kung ano pong mga materyales ang ginamit natin dito sa burn cake. At ganito na nga kapag nasunog ang papel ng ating burn cake. Ang idea pong ito ay para sa kliyente natin na hindi afford ang presyong edible wafer or file paper ang gagamitin. Nang sa ganon, pwedeng ma-experience ang trending na burn cake gamit ang glassine paper. Yes, glassine paper po ang tawag sa papel na ito. Ito rin yung nilalagay ko na papel sa loob ng pan kapag po tayo ay nagbe-bake ng cake. Kasing laki ng Manila paper ang glassine paper kapag nabibili mo to sa baking store. Kaya naman sa isang glassine pa lang ay marami ka nang pwedeng paggamitan ng burnt cake. Sana ay makatulong sa inyo ang ideyang ito sa paggawa ng burnt cake. Hanggang sa muli mga kapatid. Thank you for watching. Bye-bye!